Paano nangyari ito? Paanong natalo ng Pilipinas ang Russia? Ito ang tanong na bumabagabag sa gobyerno ng Russia. Simple lang ang dahilan ng kanilang pagkabigla. Ang Republika ng Pilipinas, isang bansang tropikal na malayo sa nagyayelong Arctic, ay isa na ngayon sa nangunguna sa buong mundo sa larangang ito. At sa sentro ng lahat ng ito ay ang nakagugulat na pagtalikod ng isang Russian engineer. Ang pinakamahusay na inhinyero ng Russia na nag-alay ng kanyang buong buhay sa paglilingkod sa kanyang bansa sa gitna ng 50 graus Celsius na karagatang yelo, ay biglang pinili ang pagkamamamayang Pilipino at tinanggihan ang lahat ng hiling ng gobyerno ng Russia na isauli ang teknolohiya. Ano ba talaga ang nangyari? Narito ang kamangha-manghang katotohanan. Magandang araw. Ako si Sergey Kuznetsov, isang naval engineer mula sa Murmansk, o mas kilala na ngayon sa aking pangalang Pilipino, Sergio Cruz. Hawak ko ang panulat na ito dahil nais kong ibahagi ang aking ang kuwento kung paano ko binasag ang yelo ng Arctic Ocean para buksan ang isang bagong daanan sa dagat. Noong taglamig ng 2023, ang Murmansk ay balot sa matinding lamig na umaabot sa 40 graus Celsius. Ang lungsod na ito, na dating duyan ng Arctic Fleet noong panahon ng Sobyet, ay nababalot na ngayon sa anino ng paghina. Nang araw na iyon, pumunta ako sa shipyard ng aking ama na nakatakda ng isara upang ayusin ang mga naiwang gamit. Pagbukas ko ng kinakalawang na tarangkahang bakal, ang shipyard ay parang isang higanteng libingan, ang lugar kung saan dating isinilang ang pinakamalalakas na nuclear-powered icebreaker sa mundo ay isa na ngayong abandonadong guho. 40 taon na nagtrabaho rito ang aking ama. Ang mga maalamat na icebreaker tulad ng Arctica at Sibir na ipinagmamalaki ng Unyong Sobyet, wala ng kuryente sa pangunahing gusali ng shipyard. Gamit ang isang flashlight, tinahak ko ang kadiliman patungo sa drafting room ng aking ama. Pagbukas ko ng pinto, isang makapal na alikabok ang sumalubong sa akin. Sa ibabaw ng mesa, nakakalat pa rin ang mga hindi natapos na blueprint. Sa dingding, nakasabit ang larawan ng paglulunsad ng Arctica. Sa isang sulok ng maalikabok na silid, natagpuan ko ang isang lumang bakal na kahadiyero. Ito ang bagay na laging pinahahalagahan ng aking ama noong nabubuhay pa siya. Kinakalawang na ang kandado, ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, nabuksan ko ito. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang pinto ng kaha at bumuhos mula rito ang mga naninilaw na blueprint. Ang nakakuha ng aking pansin ay ang structural design ng katawan ng Arctica. Sa itaas na bahagi ng blueprint, nakasulat sa sulat kamay ng aking ama, ang sikreto sa disenyo ng proa na kayang basagin kahit ang 2.5 metrong kapal ng yelo sa isang bagsak. Marso 20, 1979, Ivan Kuznetsov. Nang suriin kong mabuti ang blueprint, isang kamangha-manghang bagay ang aking natuklasan. Hindi lang ito basta gawa sa makapal na bakal. Ang espesyal na anggulo at kurbada ng proa ay idinisenyo upang maglapat ng puwersa sa yelo sa kakaibang paraan. Ang prinsipyo ay umaakyat ang proa sa ibabaw ng yelo at ginagamit ang bigat ng barko upang durugin ito. At ang anggulong iyon ay eksaktong 120 degrees. Ngunit mas nakagugulat ang isa pang dokumentong nakatago sa ilalim ng kaha. Maingat na nakabalot sa plastic. Ang pamagat ng dokumento ay pag-aaral sa posibilidad ng aplikasyon para sa cryogenic liquefied gas transport ship. Ang petsa ay 1976, noong ang aking ama ay isa pa lamang batang inhinyero. Habang binabasa ko ito, napagtanto kong noon pa man ay iniisip na niya ang ideya ng pagsasama ng teknolohiya ng icebreaker sa mga LNG carrier. Ito ay isang detalyadong pag-aaral kung paano ligtas na maihahatid ang liquefied natural gas na nasa 163 degrees Celsius sa gitna ng Arctic Ocean na may temperaturang 5,005 degrees Celsius. Ngunit noong panahong iyon, ang Unyong Sobyet ay naghahatid lamang ng natural gas sa pamamagitan ng mga pipeline, kaya't ang pag-aaral na ito ay hindi nabigyan ng pansin. Mayroong isang tala mula sa aking ama. Kung darating ang araw na magiging commercial ang Northern Sea Route, ang teknolohiyang ito ay tiyak na kakailanganin. Para itong isang propesiya na nakatanaw sa hinaharap. Biglang nag-vibrate ang smartphone sa aking bulsa. Isang news alert. Walang kamalay-malay kong tiningnan ang headline at halos maputol ang aking hininga. Pilipinas, Aguila Shipbuilding Corp. Sa Subic nakuha ang kontrata
para sa 15 ice-breaking LNG carriers ng Yamal Project sa Russia. Isang mega deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Nanginig ang aking mga kamay. Binasa kong mabuti ang artikulo. Sinasabi nito na ang Pilipinas ang gagawa ng mga espesyal na barko na maglalayag sa 50 docks na Arctic Ocean habang nagdadala ng LNG. At ito ay para sa isang proyektong inilunsad mismo ng Russia. May kasamang artist's rendition ng artikulo at nang makita ko ang itsura ng barko, kinilabutan ako. Isang pangarap na barko na may kakayahang bumasag ng yelo at magdala ng LNG ng sabay. Ito mismo ang barkong inilarawan sa isipan ng aking ama, 50 taon na ang nakalilipas. Muli kong sinuring maigi ang mga dokumento mula sa kaha. Sa mga tala ng aking ama, detalyadong nakasulat ang tungkol sa stress distribution sa katawan ng barko sa polar environment, ang paggamit ng espesyal na bakal upang maiwasan ang low-temperature brittle fracture, at ang double hull structure para protektahan ang cargo hold kung sakaling bumangga sa yelo. Ang pinakakahanga-hanga ay isang tala na may pamagat na ang karunungan ng polar bear. Ang polar bear ay nagpapanatili ng temperatura ng katawan kahit sa 40 degrees. Ang sikreto ay nasa 3-layer structure ng balahibo nito. Ang ice-breaking LNG carrier ay dapat gumamit ng kaparehong prinsipyo, nakasulat dito. Ilang gabi akong nag-isip, wala nang hinaharap dito sa Murmansk. Ang industriya ng paggawa ng barko sa Russia ay matagal nang napag-iwanan at wala na kaming kakayahang sumabak sa mga bagong hamon. Ngunit iba ang Pilipinas. Ginagawa nila ngayon ang mismong barkong pinangarap ng aking ama. Sa huli, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Dadalhin ko sa Pilipinas ang aking 30 taong karanasan sa paglalayag sa polar regions at ang mga pananaliksik ng aking ama sa Subic, Zambales, kung nasaan ang Aguila Shipbuilding Corporation. Sinubukan akong pigilan ng aking mga kasamahan. Sergey, bakit kailangan mo pang pumunta sa Pilipinas? May mga shipyard din naman dito. Ngunit sumagot ako, doon na lamang matutupad ang pangarap ng aking ama. Habang naghahanda sa pag-alis, huli kong binisita ang shipyard. Habang nakatingin sa abandonadong dry dock, naisip ko kung paanong ang mga icebreaker na isinilang dito ay naglayag sa Arctic Ocean at nagbukas ng mga bagong ruta. Ako rin ngayon ay tatahak sa isang bagong landas. Pagsakay ko sa eroplano patungong Maynila, lumingon ako. Ang nababalot ng yelong Murmansk ay unti-unting lumalayo, ngunit hindi ako nalungkot. Sa halip, kumakabog ang aking dibdib sa pananabik na maipagpapatuloy ko ang hindi natapos na pangarap ng aking ama. Sa loob ng eroplano, patuloy kong tinitingnan ang mga blueprint ng aking ama. Luma na ang mga ito, mula pa noong dekada 70, ngunit naglalaman ito ng karunungang lampas sa panahon nito. Natuklasan ko ang isa pang tala ng aking ama. Walang hangganan ang teknolohiya. Ang mahusay na teknolohiya ay tiyak na magniningning. Doon ako nakumbinsi na tama ang aking desisyon. Matapos ang mahigit 12 oras na biyahe, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport noong Marso ng 2023. Ang simoy ng tagsibol doon ay ibang-iba sa Russia. Paglabas ko ng airport, isang mainit na hangin ang dumampi sa aking mukha. Isang bagong simula. Ang biyahe mula Maynila patungong Subic ay mas mahaba kaysa sa inaasahan ko. Sa pagsakay ng bus at paglipat-lipat, unang beses kong nasilayan ng husto ang tanawin ng Pilipinas. Ang pinakakapansin-pansin ay ang mga construction site na makikita sa lahat ng dako. Di tulad sa Russia, ang lahat dito ay tila puno ng buhay at dinamismo. Dapit hapon na nang makarating ako sa Subic. Habang sakay ng taxi patungo sa Aguila Shipbuilding Corporation, ASC, tumingin ako sa labas. Ang mga higanting Goliath crane ay nakatayo na tila mga silweta laban sa papalubog na araw. Bilang isa sa pinakamalaking shipyard sa Asia, tunay na kahanga-hanga ang laki nito. Kinabukasan, kinakabahan akong pumasok sa pangunahing tarangkahan ng ASC. Inabot ng 30 minuto ang pag-verify ng aking pagkakakilanlan at pagkuha ng visitor's pass sa security office. Isang interpreter ang naghatid sa akin sa Special Vessels Design Department. Ang design department ay higit na moderno kaysa sa inaasahan ko. Naglalakihang mga monitor ang nakapaskil sa dingding, nagpapakita ng mga 3D model ng barko, 12 dosenang mga inhinyero ang abala sa kani-kanilang mga workstation
Malayong-malayo sa luma at maalikabok na drafting room sa Murmansk. Kayo po ba ang galing sa Russia? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at nakasuot ng formal na damit ang lumapit. Inabot niya ang kanyang business card at nagpakilala. Enger, Jose Reyes, Design Team Head. Welcome po. Ang kanyang kamay, bagamat magaspang, ay mainit ng kami magkamay. Ito ang kamay ng isang inhinyero na sanay din sa aktual na trabaho sa lapangan. Upo, galing po akong Murmansk. Ako po si Sergey Kuznetsov. Mayroon po akong 30 taong karanasan sa pagdisenyo ng mga icebreaker. Pagkatapos kong magsalita, unti-unting lumingon ang mga inhinyero sa paligid. Isa sa kanila, isang batang babaeng inhinyero, ang lumapit. Napansin ko ang kanyang diploma mula sa Stanford University na nakasabit sa dingding. Inger, Angela Santos po, sabi niya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng may matalas na tingin. Magaling po kayo sa icebreakers. Pero wala naman kayong karanasan sa LNG carriers, hindi po ba? Kami na po ang may hawak ng pinakamagandang teknolohiya sa LNG sa buong mundo. Bakit pa namin kailangan ang tulong ng Russia? Ang kanyang pananalita ay puno ng kumpiyansa, ngunit may bahid din ng pagdududa. Maingat kong inilabas mula sa aking bag ang mga blueprint ng aking ama. Maaari niyo po bang tingnan ito? Ito ay isang concept design para sa isang ice-breaking LNG carrier na ginawa noong 1976. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Angela. Kinuha niya ang mga blueprint at mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang mga guhit. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya. Talaga bang ginawa ito noong dekada 70? Ang ganitong konsepto. Noon pa, ngunit agad siyang bumalik sa kanyang malamig na ekspresyon. Interesting, pero iba ang konsepto sa aktual na paggawa. Ang ligtas na paghahatid ng 162 degrees Celsius na LNG sa isang 1.5 degrees Celsius na kapaligiran ay isang problemang nasa ibang antas. Alam niyo ba ang tungkol sa boil-off gas management, cargo hold insulation, at pagharap sa sloshing phenomenon? Noon bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang isa pang lalaki, isang kanluranin na nakasuot ng magandang suit, na nagsasalita ng Ingles na may Finnish accent. Mr. Reyes, nandito ako para i-check ang progreso ng Yamal Project. Tiningnan niya ako at itinaas ang kanyang kilay. Siya si Mr. Kuznetsov mula sa Russia. Isa siyang icebreaker expert, pagpapakilala ni Enger. Reyes. Ganun ba? Ako si Markus Rantanen, isang inspector mula sa Finnish Maritime Classification Society. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha. Mr. Kuznetsov, kahit pa sabihin nating may teknolohiya ang Russia sa icebreakers, ang pagsamahin ang dalawang teknolohiyang iyon ay halos imposible. Mula sa structural conflicts ng hull, propulsion system, cargo hold protection hanggang sa stability issues, napakaraming problemang kailangang solusyonan. Lalong lumamig ang paligid. Kinailangan kong aminin, mas malaki ang agwat ng teorya at realidad kaysa sa aking inaasahan. Ang mga disenyo ng aking ama ay mga konseptual na ideya at maraming bundok na kailangang akyatin para maisakatuparan ito. Biglang pumasok sa design room ang isang matandang lalaki na naka-work clothes. Amoy bakal ang buong katawan niya at may hawak siyang welding mask. May mga mantsa ng grasa sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Hoy, mga bata, anong pinagkakaguluhan niyo diyan? Magaspang ang kanyang pananalita, ngunit may bahid ng kabaitan. Agad na tumayo si Enger. Reyes, Mang Lando, ano po ang ginagawa niyo rito? Galing ako sa Dock 13, tiningnan ko ang welding. Narinig kong may dumating daw na Ruso kaya napadaan ako. Mang Lando, narinig ko na ang pangalang iyon. Si Orlando Castillo, isang maalamat na tauhan sa ASC na 40 taon nang gumagawa ng mga espesyal na barko. Sinulyapan niya ang aking mga blueprint at biglang nagbago ang kanyang tingin. Teka, pwede ko bang tingnang maigi to? Kinuha ni Mang Lando ang mga blueprint at matagal na tinitigan. Ang kanyang magaspang na daliri ay itinuturo ang isang partikular na bahagi ng plano habang bumubulong itong paraan ng welding. Inisip na to ng mga Ruso noong 70s. Hindi ba't ito'y isang istruktura na kayang panatilihin ang lakas kahit sa 60 degrees Celsius? Tumingala siya at tumingin sa akin.
Sino ang nagdisenyo nito? Ang aking ama po, si Ivan Kuznetsov. Isa siya sa mga nagdisenyo ng Arctica. Arctica. Nagningning ang mga mata ni Mang Lando. Nakita ko na ang barkong yan ng personal. Nung dumaong yan sa Port of Manila noong 90s, humanga ako sa istruktura ng katawan niya noon at anak ka pala ng taong nagdisenyo noon. Unti-unting nagbago ang kapaligiran. Humarap si Mang Lando kay Engar Reyes. Jose, dapat nating seryosohing pag-aralan to. 40 taon na akong gumagawa ng barko, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong istruktura. Lalo na itong konsepto ng double hull, baka ito ang solusyon sa problemang kinakaharap natin ngayon. Tumutol si Angela. Pero Mang Lando, masyado na pong luma ang teknolohiyang ito. Nasa panahon na tayo ng computer simulations at modern material science. Kaya nga mas lalo natin tong kailangan. Maring sabi ni Mang Lando. Kahit gaano pa ka-advance ang computer, hindi nito mapapalitan ang karanasan. Ang mga taong ito, naranasan nilang gumawa at magpatakbo ng barko sa 50 degrees Celsius. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang karanasang yon? Nag-isip sandali si Engar Reyes. Pagkatapos, tila nakapagdesisyon na siya. Sige, sumali muna kayo sa proyekto. Kahit hindi pa formal ang kontrata, mas maganda kung sama-sama nating pag-aralan ang mga problemang kinakaharap natin. Nagprotesta si Marcos. Mr. Reyes, hindi ba't masyadong padalos-dalos ang desisyong ito? Hindi ba't ang paggawa ng imposible na maging posible ang tatak ng paggawa ng barko ng Pilipinas? Nakangiting sabi ni Engar Reyes. Tayo ang unang gumawa ng super-sized container ships sa rehiyong ito. Ngayon, ice-breaking LNG carrier naman. Hindi ba't sulit na subukan? May pag-aalinlangan pa rin sa mukha ni Angela, ngunit hindi na siya tumutol. Marahil ay iginagalang niya ang desisyon ng kanyang team leader. Kung ganoon, ipapaliwanag ko muna ang mga problemang kinakaharap natin, sabi ni Engar Reyes habang binubuksan ang malaking screen. Ang Yamal Project ay isang napakalaking proyekto na maghahatid ng LNG mula sa Arctic region ng Russia patungong Asia at Europa. Kailangan itong maglayag sa Arctic Ocean na halos buong taon ay nababalot ng yelo. Lumitaw sa screen ang mapa ng Arctic Ocean. Nakaturo ang ruta mula sa Yamal Peninsula, tatawid sa Arctic, patungong Europa at Asia. Ito ang pinakamalaking problema, pagpapatuloy ni Angela. Ang mga karaniwang icebreaker ay gumagamit ng nuclear o diesel-electric propulsion. Ngunit dahil sa safety reasons, hindi maaaring gamitin ang mga ito sa LNG carriers. Bukod pa riyan, dahil malaking bahagi ng katawan ng barko ay sakop ng cargo hold, ito ay mahina sa istruktura. Tumango ako. Tama. Kaya iminungkahi ng aking ama ang azipod thrusters. Kung maglalagay ng ilang thrusters na kayang umikot ng 360 degrees, posible hindi lang ang forward icebreaking, kundi pati na rin ang astern icebreaking. Astern icebreaking? Nagulat na tanong ni Angela. Oh, kapag masyadong makapal ang yelo, babaliktad ang takbo para bumuwelo, babanggain ang yelo, at saka susulong ulit. Para magawa ito, kailangan din na ang popa stern ay may kakayahang bumasag ng yelo. Umiling si Marcos. Posible sa teorya, pero sa aktual na pagpapatupad, nagawa na ito ng Russia, mariing kong sinabi. Pero sa mga ordinaryong icebreaker, hindi sa LNG carrier. Meron akong karanasan dyan. Sumingit si Mang Lando. Mahalaga yang may karanasan. Kahit gaano karaming simulation ang gawin natin, iba pa rin ang mga problemang haharapin sa totoong Arctic. Nagbigay ng conclusion si Engar Reyes. Sige, simulan natin ang seryosong design review bukas. Mr. Kuznetsov, sa ngayon, maghanap muna kayo ng matutuluyan at magkita tayo bukas ng 8:00 ng umaga. Habang papalabas ng design room, magkahalong emosyon ang aking naramdaman. Inaasahan ko nang hindi ako sasalubungin ng mainit, ngunit hindi ko akalaing makakakuha ako agad ng pagkakataon. Tinapik ni Mang Lando ang aking balikat. Huwag mong masyadong isipin, ganyan talaga sa simula. Ipakita mo na lang sa gawa. Nang gabing iyon, nanuluyan ako sa isang maliit na inn sa Subic. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng shipyard ay hindi namamatay buong gabi. Magiging realidad kaya dito ang pangarap ng aking ama. Puno ng kaba at pag-asa, ginugol ko ang aking unang gabi. Ang unang 10 buwan ko sa Pilipinas ay lumipas na parang isang iglap. Araw-araw, maaga akong pumapasok at gabi na umuuwi mula sa design room. Ang mga kasamahan ko sa team,
na dati malamig, ay unti-unti nang nagbukas ng kanilang kalooban. Lalo na si Mang Lando. Halos araw-araw kaming magkasama sa planta at marami akong natutunan sa kanya. Sergio, kahit gaano pa kaperpekto ang disenyo, kung hindi naman magagawa ng maayos sa lapangan, wala ring silbi, laging sinasabi ni Mang Lando. Ang isang tulo ng welding, isang tornilyo, ay maaaring maging pagkakaiba ng buhay at kamatayan sa Arctic. Ibinuhos namin ang lahat ng aming lakas sa pagsasama ng Russian icebreaker design at ng teknolohiya ng Pilipinas sa LNG carrier. Daan-daang simulation ang aming ginawa at nagtayo kami ng mga scale model para sa mga pagsubok sa water tank. Si Angela ay nanatiling metikulosa, ngunit ang kanyang matatalas na puna ang lalong nagpabuti sa disenyo. Sa wakas, noong Enero 2024, natapos ang unang prototype vessel. Ang higanting katawan ng barko na may habang mahigit 300 metro ay kumikinang napilak sa ilalim ng araw ng tag-araw. Nakaukit sa katawan nito ang pangalang Vladimir Rusanov. Dumating ang araw ng paglulunsad. Dumalo ang maraming opisyal, kabilang ang mga kinatawan mula sa Yamal Project ng Russia. Marami ring media mula sa iba't ibang bansa ang naroroon. Ang tagumpay ng barkong ito ang magdidikta sa kinabukasan ng proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ladies and gentlemen, this is a historic moment, sabi ng presidente ng ASC sa kanyang talumpati. Ang barkong ito na isinilang mula sa pagsasanib ng teknolohiyang Pilipino at karunungan ng Russia sa polar regions ang magbubukas ng bagong daan sa Arctic. Isang bote ng champagne ang binasag sa proa at ang dambuhalang barko ay dahan-dahang lumusong sa tubig. Sa isang iglap, lahat ay napatahimik. At nang tuluyan ng lumutang ang barko, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Tagumpay, sigaw ng isang tao. Ngunit ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Pagkatapos ng isang linggo, nakatakda ang unang sea trial sa karagatan malapit sa Subic. Bagamat hindi ito tunay na nagyayelong dagat, gagamit kami ng mga espesyal na kagamitan para i-simulate ang mga extreme conditions. Sa araw ng sea trial, umakyat ako sa bridge. Ang kapitan na Pilipino, isang Russian supervisor, at ang mga pangunahing miyembro ng design team ay naroroon lahat. Si Captain Kim Sang-hoon, isang veteranong may 30 taong karanasan, ay halatang kinakabahan dahil ito ang kanyang unang ice-breaking LNG carrier. Handa na sa pag-alis, ulat ng first mate. Nang umandar ang malalaking makina, bahagyang yumanig ang barko. Ang 4 na azipod thrusters ay sabay-sabay na umandar. Dahan-dahan kaming umalis sa daungan at nagtungo sa laot. Simulan ang 40 degrees Celsius environment simulation, sabi ni Angela habang pinipindot ang control panel. Nagsimulang gumana ang cargo hold temperature monitoring system. Ang 15 independent cargo holds ay puno ng LNG na pinalamig sa 1162 by Celsius. Kung bahagyang tumaas ang temperatura, magkakaroon ng boil-off gas at sa pinakamasamang kaso, may panganib ng pagsabog. Ang unang 2 oras ay naging maayos. Lahat ng sistema ay normal na gumagana at matatag ang barko. Matapos ang basic navigation tests, sinimulan na namin ang maneuverability test, hardport, 90-degree turn. Utos ng kapitan. Para sa isang barkong ganito kalaki, ito ay isang napakabilis na maniobra. Ngunit para sa isang icebreaker, kailangan ng ganitong kakayahan para makaiwas sa mga tipak ng yelo. Biglang tumagilid ang barko. At doon, narinig namin ang isang masamang tunog, KRRRIIIK, tunog ng metal na nababaluktot. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang mga alarma. Cargo hold 3. Abnormal na temperatura. Umaakyat na sa 150 degrees Celsius. Sigaw ni Angela sa bridge. Isang pulang ilaw ang umilaw sa status board. Mukhang nagkaproblema sa insulation. Ang stress na dulot ng biglaang paggalaw ng barko ay nakasira sa insulation system. Bawasan ang bilis. Patayin ang makina, sigaw ng kapitan. Ngunit huli na ang lahat. Patuloy na tumaas ang temperatura at ang presyon sa loob ng cargo hold ay umabot na sa mapanganib na antas. May senyales ng gas leak, safety valve ng tank 3. Activated, automatikong gumana ang safety system at nagsimulang ilabas ang boil-off gas, ngunit sa prosesong iyon, nagkaroon ng lamat sa istruktura ng barko. May tubig na pumapasok sa kaliwang bahagi. Nagmamadaling ulat ng isang crew sa deck, si Igor,
Ang Russian supervisor ay namumutla. Isang sako na ito. Bumalik agad sa daungan. Sigaw niya sa wikang Ruso. Malakas na tumunog ang emergency bell. Lahat ng crew ay nagsimulang lumikas patungo sa deck. Mabuti na lang at hindi ito sumabog, ngunit patuloy na tumatagilid ang barko. Lahat, isuot ang life vest. Maghanda sa pag-abandon ship. Utos ng kapitan. Success, hindi ito tuluyang lumubog. Mabilis na dumating ang Philippine Coast Guard at mga tugboat para magsagawa ng emergency measures. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipaglaban, nagawa naming maibalik ang barko sa daungan. Sa daungan, naghihintay na ang napakaraming mamamahayag. Sa gitna ng mga flash ng camera, bumaba kami na may pusong sawi. Ice-breaking LNG carrier ng ASC, malaking aksidente sa unang pagsubok. Bilyon-bilyong piso na sayang sa padalos-dalos na proyekto. Teknolohiyang suko na ng Russia, bigoring isalba ng Pilipinas. Kinabukasan, ito ang mga headline na bumungad sa mga pahayagan. Lalo na ang mga business sections na naghula ng pagbagsak ng stock price ng ASC at nagbuhos ng matinding kritisismo. Pagbalik namin sa shipyard, isang malamig na tingin mula sa management ang sumalubong sa amin. Isang emergency meeting ang ipinatawag. Enger Reyes, ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ng isang executive vice president habang hinahampas ang mesa. Nagwawala na ang kliyente natin sa Russia. Pinag-aaralan na raw nilang kansilahin ang kontrata. Yumuko si Enger. Reyes, paumanhin po, may mga hindi inaasahang problema. Hindi inaasahan? Ano ba ang inaasahan ninyo? Napakasama ng atmosfera. Ilang opisyal ang nagsabing itigil na ang buong proyekto mulat sa pool, imposible na talaga ito. Kung hindi kinaya ng Russia, paano pa natin? Sinisi ni Angela ang kanyang sarili. Pagbalik niya sa design room, matagal siyang nakatitig lang sa monitor. Ako ang may hawak ng disenyo ng insulation system. Siguro may mali sa aking kalkulasyon ng cryogenic contraction rate. Kasalanan ko ito. Umiling din si Marcos. Sa totoo lang, simula pa lang, malabo na ito. Ang icebreaker at LNG carrier ay magkaiba. Pinilit nating pagsamahin, kaya ito ang nangyari. Nang gabing iyon, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa design room. Isa-isang umuwi ang mga empleyado, at kami na lang nina Enger, Reyes at Mang Lando ang natira. Sergio, walang ganang sabi ni Enger. Reyes, hindi ko alam kung paano ako hihingi ng paumanhin sa nangyari. Wala rin akong masabi. Hindi po. Siguradong may problema rin sa aking disenyo. Iba talaga ang teorya sa realidad. Nagsindi ng sigarilyo si Mang Lando habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi pa ba masyadong maaga para sumuko? Sa 14 taon kong paggawa ng barko, wala pa akong proyektong naging perpekto sa unang subok. Ngunit mataas ang pader ng realidad. Kinabukasan, inanunsyo ng management na babawasan ng malaki ang saklaw ng proyekto. Ngunit hindi nila ito tuluyang itinigil. Napagdesisyonan nilang pag-aralan ng husto ang dahilan ng pagkabigo bago subukang muli. Maraming inhinyero ang inilipat sa ibang proyekto. Nagpaiwan si Angela. Kahit nabigo, marami akong natutunan. Gusto kong subukan ulit ng tama sa pagkakataong ito. Pagkalipas ng isang linggo, muli naming sinuri ang prototype na muntik ng lumubog. Nang iangat ang katawan ng barko at suriin ang pinsala, mas malala pa pala ang problema kaysa sa inaasahan. Hindi lang ito problema sa insulation. May mga structural flaws din sa mismong katawan ng barko. Sa ganitong kalagayan, kailangan na talaga ng complete redesign, ulat ng structural engineer. Isang sitwasyong walang pag-asa. Ubus na ang oras, ang budget, at higit sa lahat, ang tiwala ng kumpanya. Nang gabing iyon, sa aking tinutuluyan, muli kong binuklat ang mga tala ng aking ama. Masyado bang imposible ang kanyang pangarap? O mayroon ba akong hindi napansin? Biglang may isang pangungusap na nakakuha ng aking pansin. Ang pagkabigo ay datos para sa tagumpay. Maging ang polar bear ay hindi agad natutong lumangoy. In quote. In 2012. End quote. Bago pa man humupa ang pagkabigla sa pagkabigo, dumating na ang mga praktikal na problema. Ang budget ng proyekto ay itinigil at maliban sa mga pangunahing tauhan, karamihan ay inilipat sa ibang proyekto. Ngunit ang mga naiwan
Mas naging matatag pa ang tingin. Sige, ngayon na talaga ang tunay na simula, sabi ni Enger. Reyes sa aming maliit na grupo na nagtipon sa meeting room. Dahil nabigo tayo, alam na natin kung ano ang problema. Subukan natin ulit. Araw at gabi, sinuri ni Angela ang data ng aksidente. Ang kanyang mesa ay napuno ng mga blueprint at kalkulasyon at ang kanyang monitor ay patuloy na nagpapakita ng mga simulation. Nahanap ko na, sigaw niya 1 linggo ang makalipas, puno ng pananabik. Tama ang cryogenic contraction rate calculation. Ang problema, hindi natin isinaalang-alang ang pinagsamang stress kapag sabay na nangyayari ang pagpilipit ng katawan ng barko at ang pagbabago ng temperatura. Muli kong sinuri ang mga tala ng aking ama. At doon, nakahanap ako ng isang mahalagang pahiwatig. Tingnan ninyo ito. Sa ilalim ng tala tungkol sa 3-layer fur ng polar bear, may nakasulat na maliliit na letra. Gamit ang isang magnifying glass, nabasa ko. Ang bawat layer ay dapat kumilos ng mag-isa. Ang pagiging fixed ay simula ng pagkasira. Napapalakpak si Mang Lando. Ayun. Masyado nating idinikit ng mahigpit ang insulation layers. Kailangan nating bigyan ng espasyo para gumalaw. Ngunit ang paggawa ng ganito, kasalimuot na istruktura sa realidad ay isa na namang problema at wala kaming kahit isang sentimong karagdagang budget. Ako na ang bahala, sabi ni Mang Lando. Tatawagan ko ang mga dati kong kasamahan na retirado na. Siguradong magiging interesado sila sa ganitong hamon. Nakakagulat, sa loob lamang ng 1 linggo, mahigit 10 veteranong tekniko ang nag-volunteer. Sila ang mga artisanong nanguna sa ginintuang panahon ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Hindi po ba namin kayo mababayaran? Nahihiyang sabi ni Enger. Reyes, hindi kami nandito para sa pera, nakangiting sabi ng isang 70 anyos na tekniko. Buong buhay na akong gumagawa ng barko. Bago ako mamatay, gusto kong makagawa ng ganitong klaseng barko. Nagsimulang magbago ang atmosfera. Kahit lumiit ang team, mas naging matatag ang aming samahan. Kahit oras na ng uwian, walang nauunang tumayo. Isang araw, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Mula sa isang executive ng isang karibal na kumpanya. Nabalitaan po naming may proyekto kayong ice-breaking LNG carrier. Mayroon din kaming kahalintulad na problema. Baka pwede tayong mag-share ng teknolohiya. Alok ito mula sa isang kakumpetensya, ngunit hindi nagatubili si Enger, Reyes. Sige, sa isang pambansang proyektong tulad nito, mas mahalaga ang kooperasyon kaysa kompetisyon. Ilang araw ang lumipas, sa isang tahimik na restaurant sa Olongapo, nagkita ang mga inhinyero ng 2 kumpanya. Nang ibahagi namin ang aming mga karanasan sa pagkabigo, napagtanto naming pareho pala kaming problema. Nahihirapan din kami sa insulation, sabi ng inhinyero mula sa kabilang kumpanya. Mahirap din makakuha ng technical data mula sa Russia. Nang ipakita ko ang mga tala ng aking ama, lahat sila ay namangha. Lalo silang nagka-interes sa konsepto ng independent floating insulation layer. Pero para magawa ito sa realidad, kailangan ng espesyal na materyales, sabi ng isa. May alam akong kumpanya, sabi ni Angela. Isang maliit na kumpanya sa Laguna na gumagawa ng insulation materials para sa aerospace industry. Kinabukasan, binisita namin ang isang maliit na pabrika sa Laguna. Sa labas, mukha itong ordinaryo, ngunit sa loob ay may nakatagong kamangha-manghang teknolohiya. Nakagawa kami ng materyales na nananatiling flexible kahit sa 2,000 rad, pagmamalaki ng batang presidente ng kumpanya. Nagsusupply din kami sa NASA. Pero hindi ba't masyadong mahal ito para sa barko? Nag-isip sandali ang presidente at nagsalita. Para sa isang mapanghamong proyektong tulad nito, ibibigay namin sa inyo sa presyong puhunan. Basta kapag nagtagumpay kayo, pakibanggit din ang pangalan ng aming kumpanya. Isa-isang nabuo ang tanikala ng kooperasyon. Isang malaking kumpanya ng bakal ang nagsabing gagawa sila ng espesyal na bakal para sa cryogenic use. Ibinahagi rin ng isa pang malaking shipyard ang kanilang teknolohiya sa propulsion system. Ito ang lakas ng Pilipino. Ang diwa ng bayanihan, sabi ni Mang Lando, na hindi maitago ang kanyang emosyon. Naglalabanan man, pero kapag para sa bayan, nagkakaisa. Nagsimula ang panibagong disenyo. Sa pagkakataong ito, sinimulan namin ang lahat mula sa simula. Pinagsama namin ang karanasan ng Russia, ang teknolohiya ng Pilipinas, at ang mga aral mula sa aming pagkabigo.
Gagawin nating 3-layer ang insulation at may air cushion sa pagitan ng bawat layer, paliwanag ni Angela sa bagong disenyo. Kahit pumilipit ang katawan ng barko, ang bawat layer ay kikilos ng mag-isa at sasagapin ang impact. At tingnan ninyo ito, dagdag ko. Sa Russia, mayroon kaming tinatawag na breaking joint. Sinasadyang gumawa ng isang mahinang bahagi para doon mag-concentrate ang stress. Yung bahagi lang na iyon ang kailangang palitan, kaya mananatiling ligtas ang buong istruktura. Naging normal na sa amin ang magpuyat, ngunit kakaiba, hindi kami napapagod. Sa halip, lalo kaming nagkakaroon ng kumpiyansa. Ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang 30 PAUS environmental test. Umupa kami ng isang malaking cold storage warehouse para gayahin ang tunay na polar environment. Posible kayang mag-welding sa ganitong kondisyon? Nag-aalalang tanong ng isang batang tekniko. Subukan natin, sabi ni Mang Lando habang isinusuot ang kanyang thermal suit. Sa Arctic, mas malamig pa rito ang kailangan nating pagtrabahuhan. Ang loob ng cold storage ay parang impyerno. Bawat hininga mo ay nagiging puting usok at ang iyong mga kamay, kahit may guwantes, ay agad na namamanhid. Ngunit ang mga veteranong tekniko ay tahimik na nagpatuloy sa kanilang trabaho. 10 minutong trabaho, 10 minutong pahinga, utos ni Mang Lando. Sa pamamagitan ng ganitong matinding pagsubok, naranasan namin ang lahat ng posibleng sitwasyon sa Arctic, kung paano lumiliit ang mga welded parts sa sobrang lamig, kung gaano kahigpit dapat ang mga tornilyo, lahat ng data ay aming naipon. Sa ganito, siguradong walang problema sa Arctic, sabi ng lahat matapos ang isang buwang pagsubok. Ngunit ang pinakamalaking hadlang pa rin ay ang approval ng kumpanya. Hindi madaling desisyon ang mamuhunan muli sa isang proyektong minsan nang nabigo. At doon, dumating ang hindi inaasahang tulong. Ang mismong pinuno ng Yamal Project mula sa Russia ay bumisita sa Subic. Nagtitwala kami sa Agila Shipbuilding, sabi niya, dahil lang nabigo ang unang subok ay hindi dahilan para sumuko. Ang Russia man ay dumaan sa maraming kabiguan bago nakagawa ng mga icebreaker. Ang isang pangungusap na iyon ay nagpabago sa lahat. Sa wakas, inaprubahan ng management ang pagpapatuloy ng proyekto. Siyempre, may kondisyon. Ito na ang huling pagkakataon. Naiintindihan po namin. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin naming magtatagumpay kami, pangako ni Enger Reyes. At nagsimula na ang ikalawang pagsubok. Sa pagkakataong ito, itinaya na namin ang lahat. Kung mabigo kami, wala na kaming babalikan. Ngunit hindi kami natakot. Natuto kami sa aming pagkabigo at magkakasama naming nalampasan ito. Habang tinitingnan ang bagong blueprint, sinabi ni Mang Lando, "Sa tingin ko, ngayon, magtatagumpay na talaga tayo. Ito ang barkong pinagsama ang karanasan ng Russia, teknolohiya ng Pilipinas, at ang mga aral ng kabiguan." Disyembre 2024, sa wakas ay natapos ang ikalawang prototype. Sa pagkakataong ito, pinangalanan itong BRP Pag-asa. Sa ngalan ng isang dakilang simbolo ng Pilipinas, umaasa kaming ang barkong ito ang magbubukas ng daan sa mundo ng Arctic. Ang pagsubok sa pagkakataong ito ay gagawin sa mismong Arctic Ocean, sa Barents Sea, malapit sa Norway. Nang umalis kami sa Port of Subic, ibang-iba na ang pakiramdam. Mainit pa rin ang interes ng media, ngunit marami pa ring may pagdududa. Ang barkong minsan nang nabigo, magtatagumpay kaya, bulong ng isang reporter. Ngunit may kumpiyansa kami. Ang lahat ng aral mula sa nakaraang kabiguan ay nakapaloob sa barkong ito. Bago kami umalis, nagtipon ang buong team. Ito na ang huling pagkakataon, sabi ni Enger Reyes, pero handa tayo. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya. 6:00 ng umaga, umalis ang BRP Pag-asa sa Subic. Sa pagkakataong ito, may dala itong 100,000 tonelada ng tunay na LNG. Isa itong live test, tatawirin ang Arctic Ocean na may tunay na kargamento. Pagdaan namin sa karagatan ng Japan, nagsimulang sumama ang panahon. Tumaas ang mga alon at biglang bumaba ang temperatura. Ngunit ang Pag-asa ay matatag na nagpatuloy sa paglalayag, kasalukuyang temperatura ng katawan ng barko, 260 temperatura ng cargo hold, 160 to 60. Lahat normal, ulat ni Angela habang nakatingin sa monitor. Ang bagong triple-layer insulation system ay perpektong gumagana. Kahit yugyugin ang alon ng barko,
Ang bawat insulation layer ay kumikilos ng mag-isa at sinasalo ang impact. Sa ika-4 na araw, nakapasok na kami sa Barents Sea. Sa abot tanaw, lumitaw ang malalaking tipak ng yelo, ang simula ng tunay na pagsubok. Sa biyaheng ito, kasama namin si Igor, ang veteranong Russian icebreaker captain. Ang kanyang 30 taong karanasan sa Northern Sea Route ay malaking tulong. Ang nasa unahan natin ay multi-year ice, paliwanag ni Igor. Iba ito sa karaniwang yelo, sintigas ito ng semento. Bumigat ang tensyon sa bridge, ngunit mayroon kaming alas. Ang pagsasanib ng Russian icebreaking technique at ng precision control system ng Pilipinas. Icebreaking mode, activate! Utos ni Captain Reyes. Ang 4 na azipod thrusters ay inayos sa isang espesyal na anggulo. Umakyat ang proa sa ibabaw ng yelo at sinimulang durugin ito gamit ang bigat ng barko na halos 30,000 tonelada. Crack! Kasabay ng isang malakas na tunog, nagsimulang magkabiyak ang makapal na yelo. Para itong lupa na nahahati, isang maringal na tanawin. 1.8 metrong kapal na lampasan. Sigaw ng navigator, puno ng tuwa. Ngunit simula pa lang ito. Ang tunay na hamon ay naghihintay sa mas malalim na bahagi ng Arctic. Kinabukasan, isang biglaang Arctic storm ang dumating. Naglabas ng emergency warning ang weather service. Bilis ng hangin 40 metro kada segundo, taas ng alon, mahigit 12 metro, lumikas agad. Saan tayo lilika? Napangisi si Igor. Nasa Arctic tayo. Harapin na lang natin. Sa gitna ng bagyo, ipinakita ng pag-asa ang tunay na lakas nito. Hinampas ng malalaking alon ang deck, ngunit ang matibay na katawan nito ay hindi natinag. Higit sa lahat, ang cargo hold ay nanatiling perpektong protektado. Lahat ng cargo hold, normal, walang pagbabago sa temperatura, sabi ni Angela, na may halong ginhawa sa kanyang boses. At doon, dumating ang mas malaking pagsubok. Isang dambuhalang iceberg ang lumitaw sa aming harapan. Imposible nang iwasan. Astern ice-breaking mode, sigaw ni Igor. Ito ay isang natatanging teknik ng mga Russian icebreaker. Binasag niya ang yelo gamit ang popa habang umaatras. Umikot ng 180 degrees ang azipod thrusters at umatras ang Pag-asa. Pagkatapos, sumugod ulit ito ng buong bilis. Boom! Sa pagkakataong ito, isang napakalaking tipak ng yelo ang nabasag. Nabasag namin ang yelong may kapal na 2.1 metro. Kahanga-hanga, sabi ni Igor. Halos kapantay na nito ang lakas ng mga Russian nuclear icebreakers, ngunit patuloy kaming sinubok ng Arctic. Bumagsak ang temperatura sa 52 degrees at nagyelo ang lahat sa ibabaw ng deck. Ang mga antena, ang radar lahat ay nabalot ng yelo. Manual de-icing, simulan. Utos ng boson. Nagsilabasan ang mga crew sa deck na nakasuot ng makakapal na thermal suits. Sa gitna ng 15 degrees Celsius at malakas na hangin, ang pagbasag ng yelo ay isang gawaing nakataya ang buhay. 10 minutong trabaho, 10 minutong pahinga. Huwag pilitin. Paulit-ulit na ginawa ang maikling ngunit intensibong trabaho. Ayon sa paraang Ruso, sa ganitong matinding sitwasyon, kahanga-hanga ang teamwork ng mga tripulanteng Pilipino. Sa wakas, dumating ang pinakamahalagang sandali, ang simulation ng aktual na pagdiskarga ng LNG. Sa 50 degrees Celsius na kapaligiran, maililipat kaya ng ligtas ang 160 degrees Celsius na LNG? Cargo arm connection, begin. Nagsimulang gumana ang espesyal na dinisenyong unloading system. Di tulad ng mga ordinaryong LNG carrier, ang cargo arm na ito ay gawa sa espesyal na materyales na nananatiling flexible kahit sa sobrang lamig. Connection complete. Pump on. Lahat kami ay nagpigil ng hininga. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring mauwi sa malaking sakuna, ngunit lahat ay naging perpekto. Ligtas na nailipat ang LNG at normal na gumana ang sistema. Tagumpay. Naghiyawan ang lahat sa bridge. Ito ang sandaling napatunayan naming posible ang ligtas na transportasyon ng LNG kahit sa pinakamatinding kondisyon sa Arctic. Ang pinakakahanga-hanga ay ang fuel efficiency. Kumpara sa mga ordinaryong icebreaker, 30% na mas mababa ang konsumo nito ng gasolina para sa parehong distansya. Nangangahulugan ito ng malaking katipiran. Daily boil-off rate, 0.08%. Inanunsyo ni Angela ang pinal na data. World-class level po ito.
Sa aming pagbabalik, nagsagawa kami ng isa pang mahalagang pagsubok, ang pagpapatunay sa potensyal ng Northern Sea Route. Mula sa Barents Sea, tinawid namin ang Arctic Ocean patungo sa Bering Strait. Mula sa kasalukuyang posisyon, ilang araw ang aabutin papuntang Subic? Tanong ni Captain Reyes. 12 araw po. Sagot ng navigator. Kung dadaan sa Suez Canal, 30 araw iyon. Bawas ng 18 araw, lahat ay namangha. Hindi lang ito simpleng pagbawas sa oras. Nangangahulugan ito ng pagtitipid sa gasolina, pagbawas sa carbon emissions, at pagsilang ng isang bagong ruta ng kalakalan. Nang lisanin namin ang Arctic Ocean at pumasok sa Bering Strait, nagsagawa kami ng isang maliit na selebrasyon. Pinagsama ng teknolohiya ng Russia at Pilipinas ang isang bagong daan, sabi ni Enger Reyes sa kanyang toast. At isang toast para sa ating lahat na bumangon mula sa kabiguan, dagdag ni Mang Lando. Nang matanaw na namin ang Port of Subic, hindi kami makapaniwala. Nagawa nga namin. Binasag namin ang yelo ng Arctic at nagbukas ng isang bagong ruta. Sa Pilipinas, napakaraming tao ang naghihintay, hindi lang mga mamamahayag kundi mga opisyal ng kumpanya at ang aming mga pamilya. Bagong kabanata sa kasaysayan ng paggawa ng barko sa Pilipinas, isinulat, panahon ng Northern Sea Route. Binuksan ng gawang Pinoy, sa gitna ng mga taong sumasalubong, bigla kong naalala ang aking ama, ang barkong pinangarap niya, 50 taon na, ang nakalipas ay sa wakas, naging isang katotohanan, ngunit panandalian lamang ang saya. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang opisyal na sulat mula sa Moscow ang yumanig sa lahat, habang ang buong mundo ay humahanga sa teknolohiya ng Pilipinas sa ice-breaking LNG carrier, at habang maayos na ginagawa ang mga natitirang barko para sa Yamal Project, ang kagalakan ng tagumpay ay hindi nagtagal. Eksaktong isang linggo, pagkatapos naming makabalik, isang opisyal na liham ang dumating mula sa Russian Ministry of Shipbuilding Industry. Nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ang sobre. Si Sergei Kuznetsov ay inaatasan na bumalik agad sa bansa upang sumailalim sa investigasyon dahil sa di-autorisadong paglalabas ng pambansang pangunahing teknolohiya sa ibang bansa. Ang hindi pagsunod ay hahantong sa International Criminal Procedures. In Everybody One, gabi na, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa akin. Ang area code ay mula sa Moscow, Comrade Kuznetsov, sabi ng isang malamig na boses. Ako si Ivan Fedorov ng FSB. Alam mo ba ang ginawa mo? Ginamit ko lamang po ang aking kaalaman at karanasan. At saan galing ang kaalamang iyan? Ang pananaliksik ng iyong ama ay isang state secret ng Soviet. Para mo na ring ipinagbili iyon sa isang kapitalistang bansa. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay hindi dapat magkaroon ng hangganan. At isa pa, mahigit 30 taon na ang nakalipas. Sa korte ng Moscow mo na ipaliwanag yan. Kung hindi ka babalik sa loob ng isang linggo, maglalabas kami ng warrant of arrest sa Interpol. Nang maputol ang tawag, matagal akong tulala. Ngayong kalalagpas ko lang sa pangarap, guguho ba ang lahat sa isang iglap? Kinabukasan, ang aking kwento ang laman ng balita. Russia, inakusahan ang Pilipinas ng technology theft sa ice-breaking LNG carrier. Enacted televisation, 11 and 7 some activisation. Kontrobersiya, sa Soviet era, secret technology, nagbabadyang maging international dispute. Nagpatawag ng emergency meeting ang kumpanya. Agad na kumilos ang legal team at mga international lawyers. Mr. Kuznetsov, anong mga materyales po ba talaga ang ginamit ninyo? Tanong ng abogado. Personal na mga tala ng aking ama at ang aking 30 taong karanasan. Wala po akong dalang classified documents ng gobyerno ng Soviet. Mariing sinabi ni Enger. Reyes, poprotektahan ng aming kumpanya si Sergio hanggang sa huli. Nagambag siya sa proyektong ito sa isang lehitimong paraan. Ngunit patuloy ang panggigipit ng Russia. Makalipas ang 2 araw, isang consul mula sa Russian Embassy ang personal na bumisita sa akin. Mr. Kuznetsov, hindi pa huli ang lahat, sabi ni Consul Alexandrov sa malumanay ngunit mariing tono. Kailangan ka ng iyong inang bayan. Kung babalik ka at makikipagtulungan sa investigasyon, maaari kang bigyan ng konsiderasyon. Paano kung tatanggi ako? Hindi lang ito tungkol sa iyo. Isipin mo rin ang iyong pamilya.
na naiwan sa Russia. Ang iyong mga kamag-anak, ang kanilang kapakanan. Ito ay isang lantarang pananakot, ngunit buo na ang aking desisyon. Naniniwala akong tama ang aking ginawa. Ang Northern Sea Route ay hindi lamang para sa Russia, kundi para sa buong sangkatauhan. Tumayo ang konsul na may malamig na ekspresyon. Magsisisi ka. Nang gabing iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang mataas na opisyal mula sa gobyerno ng Pilipinas. Mr. Kuznetsov, handa ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas na protektahan ka, mahinahon niyang sinabi. Kung nais mong mag-apply para sa special naturalization, gagawin namin ang lahat para mapabilis ito. Posible po ba talaga iyon? Nagbigay ka ng napakalaking kontribusyon sa pag-unlad ng industriya ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Tungkulin naming protektahan ang mga talentong tulad mo. Ngunit ang desisyon ay nasa iyo pa rin. Nagsimula ang isang mahabang pag-iisip. 30 taon akong namuhay bilang isang mamamayan ng Russia. Tatalikuran ko na ba ngayon ang aking bayan? Ngunit alam ko na kung ano ang mangyayari kung babalik ako. Nalalapit na ang turnover ceremony ng unang barko ng Yamal Project. Alam ng lahat kung gaano kalaki ang naging ambag ko sa pagsilang ng barkong iyon. Gusto kong makadalo sa seremonyang iyon. Sa araw ng seremonya, puno ng kasiyahan ang Subic Shipyard. Dumalo ang isang delegasyon mula sa Russia, kabilang ang kanilang Minister of Energy. Ang kanilang mga tingin sa akin ay magkahalo. Sergey, mahinang lumapit ang Deputy Minister of Energy. Hindi pa huli. Kung sasama ka sa amin pabalik ngayon, lahat ay patatawarin. Salamat po. Pero, dito na ako. Mananatili. Hindi ba't isang kabalintunaan na ang Russia ang makikinabang sa teknolohiyang nilikha mo? Ang teknolohiya ay hindi pag-aari ng lumikha, kundi ng gumagamit nito. Kung ang barkong ito ay magagamit para sa mapayapang pag-unlad ng Arctic, sapat na iyon para sa akin. Pumutok ang champagne at nagpatuloy ang mga talumpati sa seremonya. Ngunit ako'y nasa isang sangang daan. Pagkatapos ng seremonya, tahimik akong nagtungo sa legal department ng kumpanya. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ako ng bagong pangalan, Sergio Cruz. Pinili ko ang apelidong Pilipino, ngunit pinanatili ko ang aking pangalan. Hindi ko kayang talikuran ng buo ang aking pagkatao. Nang isuko ko ang aking Russian passport, isang komplikadong damdamin ang bumalot sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagkawala ng isang bayan. Ngunit kasabay nito, isa rin itong bagong simula. Ngayon, ikaw ay isang mamamayan na ng Republika ng Pilipinas, sabi ng immigration officer habang inaabot ang aking bagong pasaporte. Pagbalik ko sa Subic Shipyard, mainit akong sinalubong ng aking mga kasamahan. Ngayon, tunay ka ng Pinoy. Tinapik ni Mang Lando ang aking likod. Si Angela ay nagbigay din ng isang taos-pusong pagbati. Maaaring magbago ang citizenship, pero ang galing, hindi. Sir Sergio, kayo pa rin ang pinakamahusay na inhinyero. Ngunit ang pinakamalaking pampalubag-loob ay ang sinabi ni Enger Reyes. Para sa isang tekniko, ang tunay na bayan ay ang lugar kung saan niya pinakamahusay na magagamit ang kanyang talento. Sir Sergio, tama po ang inyong naging desisyon. At ganoon. Mula sa pagiging Sergey na Ruso, ako ay naging si Sergio Cruz na Pilipino. Tulad ng pagbasag ko sa yelo ng Arctic, binasag ko rin ang pader ng mga hangganan. Dumating ang unang tagsibol mula nang makuha ko ang aking pagkamamamayang Pilipino, Abril, at namumukadkad ang mga puno ng bougainvillea sa Subic. Lubos na akong naging bahagi ng lugar na ito. Ang araw-araw na paglalakad sa waterfront, papasok sa trabaho, ay naging natural na sa akin. Sir Sergio, ang aga niyo po ulit ngayon. Bati ni Mang Carding, ang security guard sa gate ng shipyard. Ngayon, lahat ay tinatawag na akong Sir Sergio. Ang Yamal Project ay maayos na nagpapatuloy. Matapos ang matagumpay na paglalayag ng unang barko sa Northern Sea Route, isa-isang inilunsad ang natitirang 4 na barko. Nagsimulang kilalanin ng buong mundo ang teknolohiya ng Pilipinas sa ice-breaking LNG carriers. Sir Sergio, malaking balita. Isang umaga, patakbong pumasok si Enger Reyes, na ngayon ay Vice President na. Nakuha rin natin ang Arctic LNG 2 project. 20 barko naman ito. Naghiyawan ang buong opisina.
nakuha namin ang isa na namang napakalaking proyekto mula sa Russia. Sa pagkakataong ito, ang aming sariling triple shielding system at hybrid propulsion method ang ginamit bilang base design. Tayo na ang nangunguna sa merkado ng ice-breaking LNG carriers. Masayang sabi ni Angela na ngayon ay design team head na. Dahil po ito sa inyo, Sir Sergio, ang pinakamakabuluhang pangyayari ay ang paggawad sa akin bilang honorary citizen of Olongapo City. Sa awarding ceremony sa City Hall, personal na iniabot ng alkalde ang plaque. Si Mr. Sergio Cruz ay isang karangalan ng Olongapo. Isang tunay na world citizen na nag-ambag sa pag-unlad ng teknolohiya lampas sa mga hangganan at ngayon, isa na sa atin. Habang tinatanggap ko ang plaque, naluha ako. Sa isang malayong bansa, natagpuan ko ang aking tunay na tahanan. May mas makabuluhan pang nangyari. Nagtayo ang ASC ng isang Polar Shipbuilding Technology Academy at ako ang hinirang na head professor. Ang pagtuturo ng aking kaalaman sa mga batang inhinyerong Pilipino ay isang tunay na kaligayahan. Sa 50 degrees Celsius, ano ang nangyayari sa bakal? Tanong ko sa klase. Nagiging mas marupok po, sagot ng isang estudyante. Tama, kaya kailangan ng espesyal na alloy at disenyo. Ngunit ang mas mahalaga ay ang pag-unawa sa kalikasan. Hindi natin ito kalaban, kundi kasama. Habang tinitingnan ko ang nagniningning na mga mata ng mga estudyante, nakaramdam ako ng pag-asa, sila ang magdadala sa kinabukasan ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Isang araw, may mga hindi inaasahang bisita ang dumating. Mga inhinyero mula sa Zvezda Shipyard ng Russia, Sergey, Sir Sergio. Nandito kami para matuto. Biglang uminit ang aking dibdib. Sila, na dating tumawag sa aking traidor, ay narito ngayon para matuto. Nagkamali kami sa paghusga sa iyo. Patawad. Taos-pusong humingi ng tawad si Vladimir. Ngayon, naiintindihan na namin. Tama ka. Nagkayakapan kami ng mahigpit. Ito ang sandaling muli kong napatunayan na tunay ngang walang hangganan ang teknolohiya. Sa loob ng isang buwan, nagtrabaho kaming magkasama at ibinahagi ko ang lahat ng aking nalalaman mula sa triple shielding system hanggang sa cryogenic welding techniques. Iyan ang tunay na technology exchange, masayang pinanood ni Mang Lando. Sa pagbibigayan, sabay-sabay tayong umuunlad. Pagsapit ng tag-ulan, mas malaking pagbabago ang dumating. Ang Northern Sea Route ay formal nang nagbukas. Mula sa Asia patungong Rotterdam, ang dating 30 araw ay naging 15 araw na lang na nagdulot ng revolusyon sa logistics. Bagong Silk Road, binuksan ng mga ice-breaking LNG carrier na gawang Pilipinas, ulat ng international media. Ang pinaka-ipinagmamalaki ko ay ang epekto nito sa kalikasan. Dahil sa mas maikling ruta, bumaba ng 40% ang taunang carbon emissions. Isang gabi, sa isang team dinner, sinabi ni VP Reyes, Sir Sergio, kailangan na nating maghanda para sa susunod na proyekto. Ano sa tingin ninyo ang maganda? Nag-isip ako sandali at sumagot. Paano kung isang Arctic cruise ship, isang ultra-luxury passenger ship na may ice-breaking capabilities? Isang tourist ship? Nagulat si Angela. Oh, isang barko kung saan ligtas na mararanasan ang hiwaga ng Arctic. Pagsasabayin natin ang environmental protection at turismo. Lahat ay nagpakita ng interes. Ang simula ng isa na namang bagong hamon, sa pagtatapos ng taon, isang espesyal na kaganapan ang naganap. Pinangalanan ng lungsod ng Olongapo ang isang kalye bilang Sergio Cruz Avenue. Isang maliit na kalsada lamang ito na nagsisimula sa gate ng shipyard, ngunit hindi ako makapaniwala na may isang kalye na ipapangalan sa akin. Sana sa tuwing dadaan kayo sa kalyeng ito, maaalala ninyo ang diwa ng pangarap, hamon at pagkakaisa. Sabi ko sa aking talumpati. Maraming dumalo, kabilang ang mga kasamahan ko sa kumpanya at maging mga opisyal mula sa Russian Embassy. Tila kinikilala na rin nila ako ngayon. Pagsapit ng taglamig, isang magandang balita ang dumating. Ang aking ina sa Moscow ay bibisita sa Pilipinas. Seryosa, gusto kong makita ang lugar kung saan ka nakatira, sabi ng aking ina na may parehong init pa rin sa kanyang boses. Nang salubungin ko siya sa airport, matagal kaming nag-usap sa wikang Ruso. Inay, kamusta na po kayo? Mabuti anak, ibang-iba ka na. Masaya akong makita kang masaya. Dinala ko si Inay sa Subic at ipinasyal sa shipyard.
kung saan ako nagtatrabaho. Namangha siya sa laki ng mga ice-breaking LNG carriers. Kung nakikita ka lang ng iyong ama, siguradong ipagmamalaki ka niya. Habang naglalakad kami sa Subic Bay, marami kaming napag-usapan. Sinabi ni inay na naiintindihan at sinusuportahan niya ang aking desisyon. Ang isang tekniko ay dapat nasa lugar kung saan niya pinakamahusay na magagamit ang kanyang talento. Tama ang naging desisyon mo. Noong tagsibol ng 2025, lumipat ako mula sa isang maliit na apartment patungo sa isang bahay na tanaw ang dagat. Ito ang tunay na paninirahan. Ako ngayon ay isang ganap na taga-Subic, isang Pilipino. Tuwing umaga habang tinitingnan ang dagat, naiisip ko, tulad ng pagbasag sa yelo ng Arctic, kaya ring basagin ang mga pader sa puso. At ngayon, muli akong papasok sa shipyard para sa isang bagong hamon, dala ang pangarap na pag-ugnayan ng mundo sa pamamagitan ng teknolohiya. Nakatayo ako ngayon sa Port of Manila, nakatanaw sa dagat. 2 taon na ang nakalipas mula nang dumating ako sa Pilipinas at 1 taon na mula nang magpalit ako ng pagkamamamayan. Maraming nangyari sa panahong iyon. Professor Cruz, napaka-espesyal po ng araw na ito para sa inyo, no? Nasa tabi ko ang mga batang inhinyero mula sa ASC. Ako ngayon ay isang technical consultant at nagsasanay ng mga susunod na henerasyon. Oo. Dahil ngayon ang paglulunsad ng ika-10 LNG carrier, sa malayo, sa dry dock ng ASC, lumitaw ang isang dambuhalang katawan ng barko. Ang barkong may pangalang Pag-asa Dice, ang ika-10 ice-breaking LNG carrier na gawa ng Pilipinas. Ngayon, ang galing ng Pilipinas ay kinikilala na sa buong mundo. Dahil po ito sa inyo, Professor, masayang sabi ng isang inhinyero, hindi. Ito ay tagumpay nating lahat sa industriya ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Ang Northern Sea Route ay isa ng katotohanan. Bawat taon, mas maraming barko ang naglalayag sa Arctic Ocean, nagbubukas ng mga bagong ruta ng kalakalan. Nabuksan ang 100 na sabay na nakakatipid sa gastos sa logistics at nakakabawas sa carbon emissions. Professor, kamusta na po ang relasyon natin sa Russia? Maingat na tanong ng isa pang inhinyero. Sa paglipas ng panahon, maiintindihan din nila. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay para sa kapakinabangan ng lahat. Sa katunayan, unti-unti nang nagbabago ang pananaw ng gobyerno ng Russia. Nagsisimula na nilang aminin na ang teknolohiya ng Pilipinas sa ice-breaking LNG carrier ay malaking tulong din sa kanilang sariling pag-unlad sa Arctic. Sa hapon, isang espesyal na bisita ang dumating. Si VP Jose Reyes. Sir Sergio, may bagong alok na proyekto. Ano naman ngayon? Nakangiti kong tanong. Isang supply ship para sa Arctic Research Base. Isang special purpose vessel para sa siyentipikong pananaliksik. Ang mga hamon ay patuloy na dumarating. Hindi lang mahalaga ang komersyal na paggamit ng Arctic, kundi pati na rin ang siyentipikong pag-aaral nito. Sige, kung makakatulong ang aking karanasan, buong puso akong sasali. Sa gabi, mayroon kaming reunion ng mga dati kong kasamahan. Retirado na si Mang Lando ngunit malakas pa rin at si Angela ay isa ng executive. Sir Sergio, dahil sa inyo, nakahanap ng bagong landas ang paggawa ng barko sa Pilipinas, taos-pusong sabi ni Angela. Landas na magkakasama nating ginawa, sagot ko. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang mga ilaw ng Subic at Olongapo. Sa shipyard na hindi natutulog, mga bagong barko ang isinisilang. At marami sa mga iyon ay maglalayag upang basagin ang yelo ng Arctic. Pagkalipas ng 1 linggo, bumisita ako sa isang espesyal na lugar. Ang libingan ng mga bayani sa Maynila. Tumayo ako sa harap ng isang maliit na lapida bilang pag-alala sa aking ama. Itay, bukas na ang daan sa Arctic. Isang daan na nag-uugnay sa silangan at kanluran, sa nakaraan at sa hinaharap. Isang malamig na hangin ng taglamig ang umihip, ngunit mainit ang aking puso. Ang pangarap ng aking ama ay natupad na, at ang pangarap na iyon ay magpapatuloy. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, tumingin ako sa labas ng bintana. Sa malayong abot tanaw, kumikinang ang North Star. Maraming barko ang sumusunod sa bituing iyon, naglalayag sa nagyeyelong karagatan. Sa aking mesa, nakalatag ang isang bagong blueprint. Ang proyekto para sa Arctic Research Vessel. Sa edad kong mahigit 60, nagpapasalamat akong mayroon pa ring mga hamon na dapat harapin. Tumunog ang aking telepono.
ang pamangkin ko sa Moscow. Tito, gusto ko rin pong maging isang naval engineer. Mag-aaral po akong mabuti. Gusto kong maging tulad ninyo, isang inhinyerong nagtatrabaho lampas sa mga hangganan. Napangiti ako pagkababa ng telepono. Ngayon, mayroon na akong dalawang bayan. Ang lugar kung saan ako ipinanganak at ang lugar na aking pinili. At ang nag-uugnay sa dalawang iyon ay ang mga barkong aking ginawa. Ang pagbasag sa yelo ay hindi gawa ng teknolohiya, kundi ng determinasyon. Ito ang lagi kong sinasabi sa aking mga estudyante. At ang aking buhay ang patunay na ang determinasyong iyon ay kayang lampasan ang mga hangganan, mga prejudice at maging ang panahon. Bukas, isang bagong araw ang magsisimula. Isang bagong hamon patungo sa Arctic ang naghihintay. Ngunit hindi ako natatakot dahil naranasan na naming gawing posible ang imposible. Tulad ng daan sa yelo ng Arctic, isang bagong landas ang magbubukas sa ating kinabukasan. At sa landas na iyon, patuloy akong mangangarap, haharap sa mga hamon, at ipapasa sa susunod na henerasyon na ang teknolohiya at pangarap ay walang hangganan.